hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tara, sama na! Mga latest sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! Magandang araw mga kasakay, ngayon ay April 2, 2025, panibagong buwan, panibagong usapang transportasyon. Nandito na po ang hinihintay ninyong programa, ang Sakay Na, hatid ng Department of Transportation sa pamunuan po ni Secretary Vince Dizon. Mapapakinggan, mapapanood po kami every Wednesday from 3 to 4 p.m. sa DOTR page at Radyo Pilipinas page.
Kami po ang inyong makasama. Ako po si Marilyn Montaño from Commuters Communications and Commuter Affairs Office ng DOTR. At may kasama po ako, syempre. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Robert De Roque mula rin po sa Department of Transportation. Magandang hapon, Robert. At panibagong buwan tayo, Abril. Pero bago natin ibigay ang may live guest po tayo ngayon na araw at papalad po tayo dahil isa na naman pong attached agency ang naimbitahan natin. Pero bago yan, pasadahan muna natin ang mga balitang tinututukan ng Department of Transportation. Binuo ni Transportation Secretary Vince Dizon ang isang special committee upang pag-aralan ang Public Transport Modernization Program at tugunan ang mga isyong ipinupunto ng iba't ibang transport groups. Batay sa niligdaang Special Order Number 2025-152, inatasan ni Secretary Dizon ang komite na magsagawa ng konsultasyon sa mga stakeholders, suriin ang kasalukuyang estado ng programa at tukuyin ang mga problemang kailangang resolbahin. Ang komite ay pangungunahan ng Undersecretary for Road Transport at Non-Infrastructure kasamang iba pang opisyal ng DOTR, Land Transportation Office at Office of Transportation Cooperatives. Kabilang sa mga miyembro ng bagong talagang OTC ang bagong talagang OTC Executive Director na si Mon Ilagan na magsisilbi ring tagapagsalita ng DOTR. Inaasahang magsusumite ang komite ng kanilang rekomendasyon kay Secretary Dizon sa susunod na linggo. At sa kaugnay na balita, nakipagpulong si Transportation Secretary Vince Dizon sa grupo ng Manibela upang talakayan ang mga isyu kaugnay ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ayon kay Secretary Dizon, bago ipatupad ang programa, kailangan tugunan muna ng DOTR ang mga suliraning kinakaharap nito at pakinggan ang hinaing ng mga transport workers na maapektuhan. Kailangan din anyang suriin muli ang PTMP para maituwid kung may mali sa programa. Nauna nang hinagayat ng DOTR ang transport groups kabilang ang Manibela na makipag-usap muna at huwag gumawa ng hakbang upang hindi maperwisyo ang mga commuter at motorista. Oras natin 3:08 ng hapon, samantala tinanggal na ang VIP Lounge sa Siargao Airport upang magkaroon ng mas malaking espasyo para sa mga pasahero. Matatandaang nadismaya si Transportation Secretary Vince Dizon nang makita niya ang siksikan ng mga pasahero sa airport, kaya't agad ditong ipinag-utos na tanggalin ng VIP Lounge. Dahil dito, mas lumuwag na ang espasyo ng mga pasahero at nadagdagan din ang seating capacity sa lugar. Inutos din ni Secretary Dizon na tanggalin ang isang X-ray machine sa paliparan para hindi magdoble ang inspeksyon sa mga pasahero. Nainspeksyon ni Secretary Dizon ang Siargao Airport sa kanyang pag-ikot sa mga paliparan sa mga probinsya upang mapabuti ang mga pasilidad at serbisyo para sa kapakanan ng mga pasahero. Samantala, nanindigan si Transportation Secretary Vince Dizon na walang katotohanang bumalik na ang tanimbala modus sa mga paliparan. Tiniyak din ng kalihim na hindi na ito mangyayari sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan ng Office for Transportation Security o OTS. Ito ay matapos ang 3 insidente kung saan may mga balang nasabat mula sa ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport at Clark International Airport nitong Marso. Batay niya sa investigasyon, walang ebidensyang nagtanim ng bala ang mga OTS personnel. Pero sakali naman anyang may pang-aabuso mula mismo sa mga tauhan ng DOTR kabilang ang OTS, hindi ito palalampasin at agad na aaksyonan. Paalala naman ng DOTR sa mga pasahero, bagamat nire-respeto ang paniniwala ng ilan nating kababayan tungkol sa mga anting-anting tulad ng bala, mangyari lamang pong wag na itong dalhin sa mga paliparan para makaiwas sa abala. Oras natin, 10 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Sa iba pang balita, umabot sa halos 30,000 ang karagdagang pasaherong napagsilbihan ng MRT3 sa unang linggo ng pinalawig nitong weekday operating hours. Pinakamataas ang bilang ng mga pasahero sa extended hour noong March 28 na umabot sa mahigit 8,000. Ang dagdag na 1 oras na biyahe ng MRT3 sa gabi na inutos ni Transportation Secretary Vince Dizon ay bilang tugon upang matulungan ng mga commuter, lalo na ang mga nagtatrabaho sa gabi. Sa extended operations, ang last trips ay 10:30 PM o gabi sa North Avenue Station at 11:09 ng gabi sa Taft Avenue Station.
Samantala, mabilis namang umaksyon ng DOTR, katuwang ang MRT3 para magsagawa ng clearing operations sa daanan ng mga pasahero sa Taft Avenue Station. Dahil wala ng obstruction, mas mabilis at mas ligtas na ang biyahe ng ating mga pasaherong sumasakay ng MRT3. Isa pang mabuting balita pahabol sa ating National Women's Month noong Marso, nanumpa na sa tungkulin ng kauna-unahang babaeng Rear Admiral ng Philippine Coast Guard. Pinangunahan ni Secretary Vince Dizon ang dawning at oath-taking ni Rear Admiral Mitzi Silva Ocampo na sinundo naman ng arrival honors sa PCG headquarters sa Maynila. Nagpaabot ng pagbati si Secretary Dizon at PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan kay Rear Admiral Silva Ocampo, gayon din si Budget Secretary Amena Pangandaman na isa namang PCG Auxiliary Rear Admiral. Nagsimula ang career ni Silva Ocampo bilang Commissioned Officer ng AFP bago lumipat sa PCG kung saan siya ay nanunungkulan bilang Commander ng Coast Guard Internal Audit Service. Isang matikas na pagsaludo po kay Rear Admiral Silva Ocampo at pagbati mula sa buong Department of Transportation. Oras natin 3:12 ng hapon. Sa puntong ito, kumuha naman tayo ng pinakahuling ulat ukol sa transportasyon. Nasa ating linya si JC Santo Domingo. JC, anong iyong update? Good afternoon po sa inyo, Ma'am Marilyn, at sa inyo, Sir Robert, ay sa inyo mga tagapagdinig ng DOTR sakay na. Alagay ng ating transportation na update ngayon po. Sa pagdating ng bago airline at paglunsad ng mas maraming flight, ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay inaasahang lalampas sa 53 milyong marka sa dami ng pasahero ngayong taon. Tinatansya ng bagong NAIA Infrastructure o FORP ang dami ng pasahero sa pangunahing gateway ng bansa na tataas sa 53.36 million mula sa 50.1 million noong nakaraang taon. Ang forecast ay inulat ng NAIA Regulator Manila International Airport Authority sa kanilang proposed performance scorecard na isinumite sa Governance Commission para sa Government-Owned and Controlled Corporation. Batay sa pagtatansya ng NMAIC, inaasahang tataas ng NAIA ang traffic sa 316,663 ngayong taon mula sa 293,488 noong 2024. Kung makakamit ang mga numero nito, ay mamarkahan ang mga bagong record para sa pinakamataas na trapiko ng pasahero at paglipad ngayong taon sa NAIA. Sa Marina naman po, bilang bahagi na mas pinaigting itong compliance monitoring efforts bagong Holy Week peak season, personal na sumakay si Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan sa isang sasakyang pandagat sa Batangas Port upang matiyak ang mahigpit na pagsunod sa Maritime Safety Regulation. Safety is non-negotiable, anini Administrator Malaluan. Sa inaasang pagdami ng mga pasahero ngayong Semana Santa, dodoblehin natin ang ating pagsisikap upang matiyak ang mga sasakyang pandagat ay sumusunod sa mga protocol na kaligtasan at handa ng maghatid sa mga pasahero ng ligtas at mahusay. Nagtutulong din siya sa Administrator Maluluan sa mga pangunahing opisyal mula sa Philippine Coast Guard District Southern Tagalog Headquarters sa pangunguna ni District Commander Jeronimo Tuglia upang talakayin ang mga pagsisikap ng interagency sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga pasahero at pagsunod sa sasakyang dagat na muling pinagtibay ang matatag na pakikipagtulungan ng Marina sa Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng maritime at mga hakbang sa kaligtasan. Para sa katanungan, suwestyon at reklamo, maaari po kayong tumawag sa DOTR Commuter Hotline o mag-email sa publicassistance@dotr.gov.ph. At yan po muna ang latest transportation update. Ako si JC Santo Domingo para sa DOTR sakay na, serbisyong garantisado, always on the go. Maraming salamat JC Santo Domingo at yan ang pinakahuling ulat mula sa Department of Transportation. Manatiling nakatutok sa sakay na para sa iba pang balita sa sektor ng transportasyon. Oras natin, 3:15. Sa doon po sa mga gustong magbigay ng suwestyon, komento, mensahe, ipadala lamang yan sa Facebook page ng DOTR at Radyo Pilipinas para po matugunan namin sa abot ng aming makakaya. Bago kami mag-break, teaser lamang dahil isang mahalagang attached agency, important attached agency ng DOTR ang kasama natin dito. At malaking tulong yan, lalo na ngayon mag-Holy Week, Robert, no? In 2 weeks time, magro-rob. Daming babiyahe. Oo nga, kaya isang magandang diskusyon ng ating aabangan. Kaya wag po kayong alis, magbabalik po ang Sakay Na. Matagumpay na nilagaan ang Pilipinas sa pamamagitan
ng Amerika, ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. We reaffirmed our commitment to a peaceful, secure, and prosperous Indo-Pacific. Sa tulong ng GSOMIA, mapaiigting pa ang palitan ng classified at real-time na impormasyon tungo sa mas matatag na rehiyon. Ang Lab for All ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneda Marcos ay nagbibigay ng libreng laboratorio, konsultasyon at gamot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan. Kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. As part of our nationwide internet infrastructure development, Phase 1 of the National Fiber Backbone has been completed and operationalized. Phase 2 and 3 have already begun early this year and shall be completed by 2026. This fiber backbone will give us sufficient capacity in terms of bandwidth. Bukod sa target na free Wi-Fi for 40 million Filipinos by 2028, na patuloy na tataas ang broadband ranking ng Pilipinas sa mundo. Sa broadband ng masa, may pag-asa. Malaki ang pasasalamat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nagkakaisa nilang layunin na isulong ang eco-zones na panghikayat sa strategic industries at productivity-enhancing investments sa labas ng metropolitan areas. At para pasiglahin lalo ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon sa bansa, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang planong pag-aproba sa 30 new eco-zones ngayong 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Ayon nga sa pag-aaral ng PSA, although they started with only with yung top 10 richest areas, cities, municipalities outside of Metro Manila, doon sa top 10 na pinakita nila, yung 1 to 9 LGUs are all hosting economic zones. We can see a direct correlation. The bigger the number of eco zones being hosted by an LGU, we can see din yung higher level of progress. Ang mga bagong eco zones na ito ay matatagpuan sa Calabarzon, Region 3, Cebu at Mindanao. Libu-libong trabaho ang inaasahang idudulot nito sa lokal na komunidad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pamamagitan ng 2023 to 2028 National Tourism Development Plan o NTDP, ipinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako na gawing Asia's tourism powerhouse ang Pilipinas. I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. It springs from the genuine love that you, me, and all of us have for the Philippines. Maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sakay na ng Department of Transportation. Nagbabalik po ang Sakay Na, hatid sa inyo ng Department of Transportation. Kami ang inyong kasama hanggang 4 o'clock. Marilyn Montaño po. At ako naman po si Robert De Roque mula po sa Department of Transportation. At ito na yung sinabi ko kanina na mahalagang attached agency ng DOTR. Kasama natin live dito mula sa Philippine Coast Guard, ang matikas na ating ahensya na pangdagat. Ang ating live guest ay talaga namang kapita-pitagan at recently lang ay kanyang maganda, simulan natin doon sa magandang balita Yan, kasi kaka-promote lang ng ating guest. Kaya mabubusog tayo mamaya. Ganun ba yan? So we welcome sa Sakay Na ang Deputy Spokesperson po ng Philippine Coast Guard, si Commander Michael Jan Encina. Welcome, sir. Thank you very much po, Ma'am Marilyn, Sir Robert, sa pag-imbita po sa akin dito sa Thank you po sa pagpunta, sir. Kaka-promote lang ni sir to Commander, no? Parang ang saya ngayon sa PCG kasi recently lang din may na-promote din sila. Ito very historic kasi ang kauna-unahang babaeng Rear Admiral, no? Two-star General ng PCG. So, sir, si Miss Rear Admiral Mitzi, 'di ba? What does it mean for PCG na may ganito na kayo ngayon? Biglang nakapag-promote na po tayo ng isang babae na two-star general. Yes, sir. No? Sa atin pong kawani, sa ating samahan sa Philippine Coast Guard, buong puso po namin pinagmamalaki
ang ating pong kasamahan na si Rear Admiral Mitzi Ocampo, at dito po sa kanyang achievement na nakuha at natanggap, siya po yung ating kauna-unahang babaeng 2-star general o Rear Admiral sa hanay po ng Philippine Coast Guard. At ito po ay sumasalamin lamang sa pagiging pagkakapantay-pantay na oportunidad na binibigay po ng Philippine Coast Guard sa ating mga kasamahan. Yung inclusivity na tinatawag. Napaisip tuloy ako, Robert. Pwede pa bang paano ba pag may interesado, sir, na mag-apply as a PCG personnel, ano yung mga pinagdadaanan nila at paano mapabilang yung mga qualifications po, sir? Well, for the qualification po natin, may dalawang part yung application ng pagiging isang Coast Guard personnel. We have the non-enlisted personnel, or the non-commissioned, and the commissioned one for the officers. For the non-enlisted personnel po, dapat po sila at least ay tapos ng senior high, or they have accumulated the 72 units po sa kanilang tertiary level. At the same time, meron din po silang NC2 qualification from TESDA. Ano ibig sabihin, sir, ng non-enlisted? So, ito po yung ating mga personnel on the ground. Nagkakandak po sila ng mga Coast Guard operations. Sa non-enlisted, sila din po yung ating mga katulong na nag-i-inspect ng mga sa maritime safety ng ating mga kabarkuhan. So, ito po yung mga non-enlisted personnel po natin. They are the one, ito po yung ating mga working horse po namin sa Coast Guard, kung saan sila po yung kasama natin sa pagkakandak ng mga maritime search and rescue operation at the same time. And then yung isa po, yung commission. Commission naman po, ito po yung mga officers natin. They hold a position in order for these officers to provide necessary guidance and to command the specific unit po. Ito, mas mabigat siguro ang qualifications nila, sir, no? Yes, mostly po, they are graduate from the academy or they are eligible. So, mga board passers, license holder po itong mga ito. Yung physical training na pinagdaraanan, parang sa militar ba yan, sa PMA na talagang very rigid yung mga pagsasanay ninyo? Yes po, kasama po yun na ginagawa po natin once na yung qualification has already been met by the Coast Guard aspirants natin, mga applicants po natin. Sila po ay sasailalim sa rigorous training na tinatawag nga po natin. So roughly mga nasa 6 to 8 months po yung training. 6 to 8 months? Yes, opo. So from a civilian entity, gagawin po natin silang uniformed armed personnel. Kailangan talaga matindi ang training sa ganun. Kasi sasabak parang ka sa... bigla akong nag-back out ng sinabi. Ayaw mo. Kala ko pa nang susundan mo si Ma'am Mitzi mag-Rear Admiral. Sir, dun yun sa pareho, yung training mag-undergo, pareho yun dun sa commission and yung isa pa, yung... non-enlisted. Non-enlisted. Yes. Parehas po yun. Parehas po ng training, but there are specific po sa program of instruction. The fact that we will be training officers, so these are the leaders of the Philippine Coast Guard, and for the non-enlisted naman po, or for our enlisted personnel, ito naman po yung mga susunod at magiging kasamahan po natin for the implementation of our mandates. So kung ako, sir, gusto kong, ngayon narinig ko, okay lang pala, hindi, sa non-enlisted, no, meron na akong 72 units sa college, and then paano po, pupunta po ba kami ng opisina ng PCG? Paano po kami... magkakaroon po ng announcement ang ating pong HRM. So sa HR po ng Coast Guard, stating na meron po tayong opening for application, and then magsasubmit po yung mga gusto pong pumunta or maging parte ng Coast Guard sa mga respective district po natin. So all over the country, meron na po tayong mga regional office or yung tinatawag po natin ng mga district, Coast Guard districts, offices, kung saan yun po yung magki-cater nung pong application. So doon muna sila mag-submit ng application. Yes. Pag na-qualify or tsaka pa lang magpo-proceed doon sa mga next yung magte-training siguro. Yes, opo. So may mga interviews din po. Yung pong kanilang kakayahan, kaalaman ay kailangan pong ma-assess thoroughly ng mga ng kumbaga ng committee na itatalaga po ng bawat district. Just to ensure na yung pong ating mga kukuhanin na magiging kasapi ng Philippine Coast Guard ay deserving to be part. Siyempre po. At kasi,
over the years kasi talagang lumalaki ang bilang ng workforce ng PCG dahil naengganyo nga sila. Gustong bukod sa maganda ang banggitin natin yun, sir, yung compensation wise talaga namang maganda rin yung offer o competitive din siya. Plus yun nga, iba yung dating pag PCG ka, sir, di ba? Yes. Yung uniform niyo talagang kapitapitagan, talagang may pagmamalaki. Pero hindi naman natatapos sa uniforme ang responsibilidad mo sa bayan pag nakapasahan na, di ba? Ano ba, sir, ang kunwari nakapasa na kami sa recruitment, no, bilang isang Coast Guard personnel, ano ba yung mandato ng PCG para pagpasok namin? Before kami mag-apply even, alam na namin ano ba itong papasukin namin? Yes, as part of the mandates ng Philippine Coast Guard, ito po yung ating ginagawa palagi, yung 5 core functions ng Coast Guard, which is the maritime law enforcement, marine environmental protection, maritime security, maritime safety administration, and ito po yung mga napapanood natin sa balita palagi, no? Kapag may mga bagyo, ito pong maritime search and rescue operation. So these 5 core functions ng Philippine Coast Guard, ito po yung mga trabaho na gagawin nitong ating mga aplikante once na maipasa po nila yung screening, at the same time matapos po nila yung rigorous training. So hindi biro. Marami silang yun nga yung mandato, 5 yung talagang magiging responsibilidad diyan. Napaisip tuloy ako. So hindi na ako pwede sa non-enlist. Hindi ka pwede sa commission. Dito ka na lang talaga sa DOT. Ito na lang, sir. Meron kayong tinatawag na PCG Auxiliary. Ano naman po ito? Yes, of course ang PCG Auxiliary, ito po yung isa sa mga katulong po natin sa pagsasagawa nung 3 sa nabanggit ko po na functions ng Coast Guard. Ito po yung sa maritime safety, sa maritime rescue, at the same time ito po sa ating marine environmental protection. So being part ng Coast Guard Auxiliary, so may mga qualifications din po na pinapasa at kailangang matugunan ng ating mga aplikante. Hindi po basta-basta lang din lang dito, no? Kailangang meron pong security clearance or may screening po din ng mga tao para po before natin siyang kumbaga i-appoint as member ng Philippine Coast Guard Auxiliary, alam po natin na siya ay kwalipikado at yung kanya pong security background has been properly checked. Nakakaengganyo rin kasi sumali. Pakikita mo naman sa mga balita na yung auxiliary ay involved talaga, lalo na nga sinabi ni sir kanina yung sa search and rescue operations. Kasi kailangan talaga ng tao pag ganyan, 'di ba? Sa oras ng sakuna. And another thing is, may mga artistang sumasali. So, makikita mo na po-promote yung programa. At makikita mo yung mga artista mismo, bumababa sila dun sa search and rescue. Nagtitraining din sila. So, hindi lang siya puro lang for the uniform and for the gram, for the Instagram. Talagang may nagpa-function sila. Yung visibility ng PCG, more on yung pag may search and rescue, no, sir? Pero i-expound lang natin briefly yung iba pang core functions. Ano ba yung pag nagpapatrolya kayo sa mga baybayin natin, ano ba yung mga responsibilidad nyo doon? Well, we follow the international rule, particularly yung pong ginagawa nating pagpapatrol sa ating maritime domain in West Philippine Sea. Yun naman po yung ating ine-exercise palagi na i-implement what is lawfully right and what is lawfully sa atin. So, isa po yan sa ngayon ang mga pangunahing ginagawa ng Philippine Coast Guard, ang pagpapatrol sa ating maritime jurisdiction. Kaya nga po kasabay po ng paglaki ng, at pagdami ng mga taon ng Philippine Coast Guard ay ang modernization din po na sa kasalukuyan ay sinusuportahan po ng ating pamahalaan. Ayan. Magandang nabanggit niya yung modernization. And mamay, kaklaruhin din natin, ang Coast Guard ba ay sa dagat mo lang makikita? Kasi parang hindi, di ba? Nakikita mo sila sa ibang lugar. Kita natin sila sa iba't ibang sektor ng transportasyon At yun nga, yung briefly sir, yung sa marine protection naman, yung sa environment ito sir, paano naman ang function ng PCG dyan? Well, like for example, ito pong nakaraan na oil leak or oil spill that transpired in areas of Bataan, ang Philippine Coast Guard is the primary agency who responded. Though this is a whole of government approach na ginawa po ng ating pamahalaan, tulong-tulong po yung lahat ng ahensya upang mas mapabilis nating makontrol at hindi po lumala yung oil spill dito sa Bataan. At yun nga po yung nangyari, very successful po yung operasyon natin dito. Again, it is a whole of government approach na ginawa po natin. More or less 50 days lang po na resolve na po natin at natanggal na po natin yung contaminant. So,
These are part of the function na ginagawa po ng PCG. Aside po dyan, syempre, kasama po tayo nagpro-promote ng kalinisan sa Pasig River. So, nagkakandak din po tayo ng river cleanup, coastal cleanup, mangrove planting. Sometimes din po, nagtatanim din po tayo sa mga kabundukan. So, these are the mandates na ginagawa po ng PCG all over the country. Ayan. So, mag-iisip na yan yung mga interesado kung kakayanin nila yung 5 core functions na yon ng PCG. Oras natin 3:31, kailangan lamang nating mag-break, Commander Encina. Pero sa ating pagbabalik, pagpapatuloy pa natin yung ating mga diskusyon. Marami pa tayong tatanungin sa inyo. At syempre, Holy Week na, yung mga aktibidad ninyo. Kaya yun sa mga gustong magmensahe, patuloy lang po kayo magbigay ng inyong mga suggestion message sa DOTR Facebook at Radyo Pilipinas. Oras natin 3:31, wag po kayo aalis. Magbabalik po ang Sakay Na. Handog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bago at modernong sasakyan sa Subic Bay Metropolitan Authority na handang umagapay sa mga mamamayang Pilipino. Sa halagang 73.5 million pesos ay nakamit ng SBMA ang 44 na bagong sasakyan upang mas maging epektibo ang pagseserbisyo at ligtas ang komunidad ng Subic Bay. Sa ngayon, ang ginagawa lang natin, tiyakin lang natin na safe ang ating mga sasakyan, na hindi malalagay sa alanganin ang mga pasahero at mga commuter. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa mga bagong kalsada, ang mga likas na yaman ng mga lalawigan ay madali nang mapupuntahan. Dahil sa Tourism Road Infrastructure Program o TRIP ng Marcos Jr. Administration at ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan ng Department of Public Works and Highways, mas madali nang mararating ang mga tourist destination gaya ng 100 Islands, mga dalampasigan at waterfalls sa Pangasinan, ang tinaguriang Land of Beauty and Promise. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Sa gitna ng mga pandaigdigang hamon, tumitindig ang Pilipinas bilang simbolo ng malasakit. Kinikilala ang Philippine Emergency Medical Assistance Teams o PEMAT sa kahusayan at kahandaan sa pagtugon sa mga kalamidad. Ang PEMAT ay laging handang maglingkod dahil bawat buhay ay mahalaga. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o RORE mission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. Of Wirecast. Alam mo ba na ang Pilipinas ay mayroong 654 kilometers na protected bike lanes at layo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOTR na gawing 2,400 kilometers ito bago mag-2028. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. Physical connectivity infrastructure such as roads and bridges, seaports, airports, mass transport account for 83% of this program. Asahan ang malalaking pagbabago sa sektor ng transportasyon sa bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Tara, sama na, sakay na! Hatid sa inyo ng Department of Transportation dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. And we're back sa Sakay Na dito sa Radyo Pilipinas. Hatid po sa inyo ito ng Department of Transportation sa pamunuan po ni Secretary Vince Dizon. Kami ang kasama niyo, ako si Marilyn at si Robert. Sige na, Robert, ikaw na sunod na magtanong sa ating bisita, si Commander Michael John Encina. Commander, kanina nabanggit natin na natanong ko kanina na ang visibility ng PCG, kasi baka meron kasing impression na ang PCG ay puro dagat lang, no? Puro sa waters lang sila nakafocus. Pero nakikita naman natin sila sa iba pang parts na nagsuserve sila. Minsan, di ba, nasa busway din sila, nasa isa carousel. So, sir, ano bang function ng PCG at bakit nakikita namin kayo sa iba't iba pang mga terminals? Yes, sir. Tama po kayo dyan. Ano? Makikita nyo po ang Coast Guard kahit po sa EDSA. Makikita nyo po sa MRT, yung ating po mga K9 teams. The fact that the Philippine Coast Guard is attached agency under the Department of Transportation, we support the mandate naman po ng ating departamento. So, whether that is inland,
in water, of course, and even in air, particularly during the pandemic, nandun po tayo sa mga airports. Ang Coast Guard po, ang pangunahing makikita nyo na nag-a-assist sa ating mga kababayan, mga repatriates po natin. Nagkakandak ng swabbing dito po sa mga terminals before they are being secured and cleared. Papunta sa mga designated quarantine areas po nila. So, ito po yung mga ginagawa ng Coast Guard in response po dun sa need ng ating bansa sa pangangailangan ng ating departamento. So hindi na lamang baybaying tagapagbantay ng ating baybayin ang Philippine Coast Guard. Talagang all sectors of transportation maasahan natin sila. At nabanggit nyo kanina na marami na yung malaki na yung workforce ng PCG. To date, ilan po ba yung ating mga personnel? As of now, ma'am, nasa 35,000 plus na po. 35,000. And may mga gagawin pa pong mga trainings ang Coast Guard. This is answer to the 36,000 kilometer coastline all over our country. So, sa ngayon po, dapat merong isang Coast Guard sa bawat isang kilometro. And we are looking forward na mas madadagdagan pa po ito sa upang ma-address po natin yung mga demands at challenges ng ating maritime jurisdiction. At para magawa natin yan, dapat yung ating mga kagamitan, ng ating mga assets ay modernized na din, di ba? Kasi para mapadali ang trabaho natin, lahat ng mga gamit natin, modernized na. How is it going, sir, pagdating sa modernization ng PCG? Well, this has already been mentioned by our Commandant, Admiral Ronnie Hilgaban. Meron po tayong mga paparating na mga barko. We have 5 97-meter vessel that will come from Japan. We have a 40 35-meter vessel. We have 19 aside po dun sa 40 na na-deliver na high-speed response boat na tinatawag po natin o yung HSRB pa po, no? So this will be intended for the internal waters, no? Pagkakandak natin ng patrol all over our maritime jurisdiction. Meron din pong mga air asset din po tayo na madadagdag. Hopefully all of these projects and mga assets natin will be achieved. And yung pong sinabi ni Admiral Gavan that the Philippine Coast Guard will be the strongest Coast Guard in Southeast Asia. Hopefully ma-achieve po natin ito. Ang dami pala natin hinihintay na paparating ng mga assets, no? Pero currently, sir, ano yung meron tayo? So currently po, meron tayong dalawang 97-meter vessel. Pag sinabi natin 97-meter vessel, ito ba yung mga... Ito po yung mga malalaking barko natin na ginagamit natin na sa pagpapatrol. May pangalan yan, sir, no? Yes po, sila Melchora Aquino. Yan, oo. Yan po. Ang ating 83-meter vessel naman po, si Gabriela. Si BRP Gabriela Silang. So, meron din po tayong 10 44-meter vessel. Ito po din po yung ginagamit natin sa various operations ng PCG. Meron pa isa the hospital? Yeah, oo. And recently nga yung naging donation ng Philippine Red Cross sa PCG itong MV Amazing Grace. Kwentuhan mo nga kami, sir, ano ba mga features nitong MV Amazing Grace? Well, since this has already been given by the Philippine Red Cross, ang kanyang pinaka-primary setup is as a floating hospital, no? So para ang dating nito sa amin ay sea ambulance, but it can also be utilized in other purposes na pwede nating i-direct. As of the moment, yun yung ating pinapakaabangan na lang muna kay MV Amazing Grace, no? We are ensuring that this vessel is fully operational before po natin ito bigyan ng mga direktiba. And this was made through, itong donation ng PRC was made through the efforts po ng ating unang ginang na si First Lady Luis Araneta Marcos. Tama po ba yan, sir? Tama po. At kasama din po natin siya na doon po sa pagsisil ng deal na yan. At malaki po ang naitulong ng ating First Lady. Aside po doon, nagbigay din po ng 100 units ng Starlink kung saan mas magagamit po natin ito sa mga isolated areas kung saan meron na po tayong mga Coast Guard stations, like for example in Batanes, dito po sa Kalayaan Group of Islands. So those are the areas na pwede po natin paggamitan. Ito pong Starlink, ito yung satellite na internet. Oo, yes, parang ganun po. Oo. Yes. So malaking tulong po yan, lalo na kung yung mga liblib na lugar na pinupuntahan ng rescue efforts ng PCG, no? So malaki po talagang bagay at contribution, like in every operations, it is also almost synonymous
the success of an operation all boils down to the proper communication na meron po tayo. So, isa po itong equipment na ito na malaking bagay na may itulong po sa pagmo-monitor ng ating maritime jurisdiction. So, talaga naman papunta tayo doon sa pinaka-strengthened na Coast Guard sa Southeast Asia, at least ang Philippine Coast Guard. At part niyan, syempre, yung pagpapalakas din ng relasyon mo sa ibang mga kapitbahay nating bansa, di ba? Nabanggit ni Sir kanina ang BRP Gabriela ay ngayon nasa tri-country port visit, tama ba, sir? Yes, opo. So ngayon po ay nasa Thailand sila at bibisita din po sila sa Malaysia and sa Vietnam. So ito po yung ating mga international commitment with our partnered country, sharing the same sentiments and following the rule of law. Anong magiging natin dun, sir? Kasi, di ba, gaano katagal yung visit ng Gabriela dun sa tatlo? Well, it will last for almost a month, ano po? A month? Kasi it will be a long voyage para po dun sa mga representative that is on board BRP Gabriela Silang. Ang kagandahan po dito, of course, yung po kanilang port visit will provide a good relationship dito po sa ating mga karatig bansa. Yun nga po, we share the same sentiments in defending our respective maritime domains. Maraming kasama dun, sir, sa visit na ito? Yes, opo. It's a collaborative effort coming from the different cognizant units po ng Philippine Coast Guard. So meron po sa Coast Guard National Capital Region, may mga representative din po tayo dyan sa Coast Guard Fleet. Sa ating CG5 meron din po na mga representative. May efforts din ba tayo, sir, to develop relations sa iba namang region, like bukod sa Southeast Asia, nagba-branch out po ba itong mga efforts natin sa iba pa? Yes, meron po. Like for example, this upcoming April 8 naman po, sa pakikipag-ugnayan po ng CG5 at CG15, dito po sa Australian Embassy, magkakaroon po tayo ng turnover naman po ng UAV. So, yung po UAV, ating sir, unmanned air vehicle. So, somewhere parang in ito, Bataan. drone ba yan, sir? Yes, apo. Okay. So, ito yung makakakuha tayo, pwede tayong makakuha ng drone? Yes, po ba? yes, apo. So, additional rin yan? Additional equipment. Oo, additional asset for PCG. For the PCG. Recently, sir, madaming mga incident ng maritime incident na nakatulong ang PCG din sa pag-respond. Particularly search and rescue. Search and rescue. Isa dito yung sa may Cavite, sir? Yes. Tama ba? Nagkaroon ng sunog yung isang private vessel and then nag-respond ang PCG. Opo. We received the said distress call na tinatawag po natin around 1:30 in the morning. And then nandun na po sa incident area agad yung ating barko coming from Manila. She responded to that incident somewhere in Maragondon, Cavite na po, area ng Limbones. It is a boundary between Cavite and Nasugbu, Batangas actually. So, agad-agaran po na nandun yung ating BRP Boracay 2401. Mabilis po yung kanyang pagresponde. And because yun nga po yung nabanggit natin, marami na po tayong Coast Guardians. Nag-activate na po previously pa ang ating PCG ng mga Coast Guard substation dito po sa Cavite, because Cavite is considered as a coastal province po, So meron po siyang na coastal municipalities for the entire province. For the entire province. At meron na po tayo lahat ng mga coastal municipalities na yon na Coast Guard substation. Kasama na nga po yung Coast Guard substation Maragondon. At ang kagandahan po dito, since meron na po tayong mga Coast Guardians dyan sa area yan, kapag po may mga maritime incident, agad-agaran na may magre-responde na PCG. At ito nga po yung nangyari, So, aside po dun sa dinirect ng Coast Guard District National Capital Region Central Luzon, yung ating barko, si BRP Boracay, nagsagawa din po ng simultaneous na rescue operation, yung ating Coast Guard Substation Maragondon. Kaya nga po, lahat ng crew ng MV Caspil ay na-rescue po natin and in good physical condition na po. So, nagbigay din po tayo ng first aid sa kanila, dinala po natin sila at pinakain kahit papaano dito po sa ating medical center sa headquarters po natin sa PCG. So, and we've already properly turned over po sila sa kanila pong sa may-ari po
nung barko. Vessel. Nung vessel. Yeah, Hindi lang yan sa mga private vessel, pag may mga international vessel din na dumadaan naman sa ating mga karagatan at na nagkaroon din ng insidente, nandyan din ang PCG na laging rumiresponde gaya nung cargo cruise sa Basilan, Commander. Ano yes, po ba yung nangyari doon? Yun nga po, I think that was last 18 March nang nangyari po. Si MV Voy Trust, yung pong dumaan po dyan sa Basilan, nag-distress call po siya. May isang, it is a Hong Kong flag actually, yung pong barkong iyon, kung saan may Chinese crew on board. At agad-agaran po na nagpa-deploy ang ating Coast Guard District Southwestern Mindanao ng barko, si MRV 4404. Nakuha po natin at na-rescue po agad-agad yung Chinese crew na ito. Dinala po natin sa hospital, inassist po natin doon. Up until na dumating po yung local agent nito pong barkong ito na nag-provide ng further assistance po sa kanya. Ayan, yung mga patunay na hindi lamang talaga patrol ang ginagawa ng PCG, kundi talagang all around. All around. Rescue, marine protection, marine environment. At kailangan natin mag-break uli, Commander Encina, pero sa ating pagbabalik, marami pa tayong pwedeng tanungin at magbibigay daan tayo sa ilang komento mula sa Facebook. Pero tayo nasa 3:47 na po ng hapon, kaya wag po kayong alis, magbabalik po uli ang Sakay Na. Welcome to the new Clark City Airport, the gateway to a new era of travel, business, and opportunity in the Philippines. In terms of infrastructure, we have the Clark International Airport, which is the second gateway here in the island of Luzon, which has won recently numerous awards for being the most efficient, most beautifully designed airport. Ang New Clark City Airport ay isang world-class airport na matatagpuan sa New Clark City. Isang airport na dinisenyo upang mapabilis at mas efficient ang biyahe ng bawat pasahero. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas matitibay na paaralan na kaya ang bagyo at lindol. Yan ang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Safer and Resilient Schools Project, katuwang ang DepEd at DPWH. Sa kanyang buong termino, libu-libong paaralan sa buong bansa ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Let us be guided by the Build Back Better strategy in recovery, rehabilitation, and in reconstruction. It is about coming together as a community, lifting one another, emerging stronger than before. Sa bagong Pilipinas, pinapalakas ang mga infrastruktura upang makaiwas tayo sa mga sakuna at trahedya. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Naglunsad ng maraming proyekto sa ilalim ng Infrastructure and Facility Development. Mula 2022 hanggang May 2024, 6,082 na proyekto sa Health Facilities Enhancement Program ang nakumpleto ng kagawaran, 2,899 sa primary care facilities, 631 sa LGU hospitals, 2,203 sa DOH hospitals at 349 sa iba pang healthcare facilities. Naisabatas noong August 2023 ang Regional Specialty Centers Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng 27 bagong specialty centers na higit 29% na target sa taong 2024 sa buong Pilipinas. Pinagtibay pa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maritime cooperative activities. Pinalalawak nito ang interoperability ng sandatahang lakas, katuwang ang mga kalyadong bansa. Very useful talaga in terms of the interoperability so that each Navy knows how the other Navy operates, number one. And secondly, that they learn how to operate together. Sa bagong Pilipinas, naging matagumpay ang isa sa pinakamalaking balikatan exercises noong 2024 sa lamin sa malayang pagsasanay, alinsunod sa international law. Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada, maging sa sektor ng turismo. Kung nais ninyong magbalik tanaw sa makasaysayang buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, bumisita sa Rizal's Bagong Bayan Lights and Sound Museum na matatagpuan sa Victoria Street, Intramuros Compound. Sa pamamagitan ng mga bagong atraksyon gaya ng museo, inaasahan ang pagtaas ng kamalayan ng mga Pilipino patungkol sa ating pambansang bayani. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sakay na ng Department of Transportation.
nagbabalik ang sakay na, hindi ko pa rin talaga maano yung mga pipindutin dito. Oras natin 3:50, kasama natin si Commander Michael Jan Encina, ang Deputy Spokesperson po ng PCG. Yung natitira natin mga tanong, Robert. Nag-comment sa Facebook. Yeah. Ito may nag-comment sa Facebook, sabi niya, "Good afternoon sir, kailan po kaya yung 2025 nationwide recruitment?" May interesado agad, sir. Yes. Opo, we are expecting perhaps after election na po ito. Because as of the moment, meron din po tayong mga ongoing trainings na po. Yun. Andabayanan nyo lang. So yun ang mga May, June, ngayon pa lang mag-ensayo na kayo. Mag-practice sa interview. At dapat yung physically fit ka talaga, di ba? Oo. Kasi syempre dadaan ka sa mga pagsasanay. Pero doon sa ating natitirang mga tanong, yung pag ginagawa yung protection o pagprotekta sa ating mga baybayin, paano po ninyo yun isinasagawa? Well, we have these, what you call the CSP, Coastal Security Patrol. Kung saan, like what I've said, we have 36,000 kilometers all over the jurisdiction po ng ating bansa. Bawat isang kilometro may isang Philippine Coast Guard personnel po tayo. At yung CSP po na tinatawag natin ay malaking bagay upang ma-monitor po natin yung pong nangyayari sa ating coastal areas all over our country. So isa po ito sa mga means at ways na ginagawa po ng PCG. Aside pa po yung ating maritime patrol na ginagamit po natin yung ating mga floating assets and air assets na kasangkapan upang ma-monitor po yung ating maritime domain. So, siyempre, ang dami, sa napakalawak na karagatan na pumapalibot sa Pilipinas, no? For sure, marami namang instances, and we know that, na habang nagpapatrol ang PCG, nakakita ng mga foreign vessels na hindi dapat sila nandun, di ba? Pumapasok sa teritoryo ng Pilipinas na wala namang kahit prior na communication na kami idadaan o kami pupunta dito. Anong protocol natin dun, sir, pag may naspatan kayo na foreign vessel sa loob ng EEZ? If that happens and the said foreign vessel is transiting in inland waters po natin, ang ginagawa po natin dito ay inaalerto po natin. Number one, yung pong pinakamalapit na district para po sila po yung magmo-monitor. And there are also times na we also deployed itong ating mga vessel para i-shadow po sila papalabas ng ating maritime jurisdiction. So, these are some of the kumbaga tinatawag natin measures na ginagawa po ng Coast Guard to monitor and to check kung talaga pong innocent passage lang yung kanilang gagawin. So may mga hindi innocent. Same protocol din yun, sir, na kinocall rin nyo, kumbaga niraradyohan nyo rin yun. Pag yung dito naman sa ating sovereign area sa West Philippine Sea, ganun din po ang protocol. Yes, kasama din po yun. Number one po yan is awareness. And we stand to that this area ng ating bansa ay sa atin po ito. Yun po yung sinasabi natin sa kanila. Though they, whether that, kung i-acknowledge po nila yan or hindi nila, kumbaga, kilalanin yung ating claims dito. Andito po ang Philippine Coast Guard para po sabihin na this area is our territory, part of our maritime jurisdiction. Kaya saludo sa lahat ng mga talagang magpapatrol yung PCG, no? Lalo na sa mga ganong sitwasyon na kailangan mong kumalma. Maximum tolerance talaga. Kahit pinoprovoke na talagang kahit hindi magka-counter attack. Disiplina nila. At nabanggit natin all sectors ang PCG, hindi lang yan sa dagat. Ano po ang mga aktibidad niyo sa Holy Week? Kasi yun nga, nakikita namin kayo sa bus terminal, sir, sa mga airport. Ano na po ang mga nakaplano niyo for this Holy Week? Yes, So, kasama po yan sa mga pinaghahandaan po ng buong kawani ng Philippine Coast Guard. Ito pong ating nalalapit na Semana Santa. Yes. Nagsasagawa po tayo ng yung sinabi ko po, Coastal Security Patrol. Nakikipag-coordinate din po tayo sa mga cognizant agencies like for example, PPA, Marina. So kasama po natin sila upang ma-ensure natin that the maritime voyages and maritime operations all over the country will be safe para po sa ating mga turista na tatawid ng kabilang isla at magbabakasyon na rin. So we also establish yung pong ating tinatawag na Passenger Assistance Center. So kasama po namin dito yung ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard Auxiliary na tumutulong po at nagpro-provide ng mga medical assistance once po na may mga ilangan nating mga pasahero kasi yun nga po, siksikan, mainit.
So, ito po yung mga paghahanda na ginagawa natin. Ito po is also naka-attach dun sa programa ng ating departamento. Ito pong Oplan Biyaheng Ayos. So, these are some of the preparations aside pa po yung mga security or K9 panelings na ginagawa po natin sa mga terminals and to check the vessels for seaworthiness and safe and security po. Ayan. So kung kailangan ng tulong ng ating mga commuters, mga pasahero, lalo na mga mababiyahe ngayong Holy Week, hanapin nyo lang yung mga matitikas na tauhan ng PCG. Kagaya ni Commander Encina. Higan natin ng huling mensahe, si Commander Encina. Sige po, sir. First, as a final message, ang Philippine Coast Guard will always be here. We will provide the necessary mandates. We will execute the necessary actions taken as is expected sa amin. Bilang isang kawani ng Philippine Coast Guard, gagawin po namin yung aming makakaya upang magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Ayun. Maraming salamat po, Commander Encina, sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon ngayong araw. Sa mga susunod na linggo, maririnig rin natin yung preparasyon ng iba pang sektor para sa Semana Santa. Again, sir, thank you po. Thank you very much, sir. Thank you and congratulations again, sir, sa inyong a month ago na promotion. And John, sa mga gusto pang makinig at manood sa programang Sakay Na, next week meron pa tayo. No? Kahit ayaw mo na. Kahit mag-Holy Week, pasalamatan natin yung ating Sakay Na team. Nandyan sila Jane De Ocampo Miller at si Jezreel Santillan. At yung makasama natin sa buong DOTR Communications led by our Assistant Secretary Michelle De Vera. Maraming salamat po. And thank you rin kay Miss Joy ng PCG. Ang ever beautiful na si Miss Joy. Oras natin, 3:57. Ako po si Marilyn Montaño. Ako po si Robert Daroque. Maraming salamat po. And until next episode ng Sakay Na. Good afternoon. Thank you. We know you're always